Pinakaganon po. Diba? Pinakatay daw talaga nila. Nandiyan sila, 4 na buwan sila dyan, 4 na buwan siya dadalo, mariforma siya. Sundalo siya. Ganun lang, mga kapatid. Kasi kung walang trigo, mga kapatid ko, wala na. Hindi mababago itong taris na ito. Kaya mag-ingat din, mga kapatid, ng trigo. Tayo as a Church of God, nag-iingat din tayo, huwag din tayong kampante. Huwag din tayong kampante sa sarili natin. Kailangan din tayo maniguro, be on guard din palagi, mga kapatid. Kasi ang kaaway, mga kapatid, nagtatanim talaga yan para sa ikakasira din ng mga trigo. Tingnan nyo, ang trigo, mga kapatid ko, pag napuluputan, mga kapatid, ng paninang damuyan, namamatay. Hello? Namamatay, mga kapatid. Hindi siya makabunga. Bakit? Kasi yung taris, ang ginagawa niya, manginis. Kaya nga tayo, nandito tayo sa sanlibutan, maraming umiinis sa atin, mga kapatid. Maraming nagtitempt sa atin. Marami ang tumutokso. Marami ang gusto tayong hilahin pababa, mga kapatid ko. Kaya nga, mag-iingat ka. Kasi kasabay mo palagi, kasabay mo sasakay ng bus, ang taris, kasabay mo sa trabaho yan, kasabay mo sa eskwelahan yan, kasabay mo yan, para inisin ka lang. Katabi mo ba? Diba? Para inisin ka lang. Yun yung trabaho niya, mga kapatid. Magtanim, mga kapatid ko, ng mga bagay na ikakasira ng trigo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, hayaan nyo lang. Kailan daw, mga kapatid ko? Sa harvest time. Pagdating ng harvest, mga kapatid, doon pala magdidesisyon ng Panginoon. Kaya anong ginawa niya, mga kapatid? Ipunin daw niya, titipunin niya ang trigo, ilalagay sa bangan. Titipunin din niya, mga kapatid ko, yung mga taris, at saan igagato? Sa apoy. O yun na yung hell, mga kapatid, yun na yung impyerno na mararanasan ng mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Amen. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Maging sa church, mga kapatid, kung ikaw mananampalataya ka, naglilingkod ka ng mga ilang taon na sa Panginoon at titigil ka, mga kapatid, huwag kang magtiwala na maligtas kahit hindi ka maligtas. Amen. Hindi ka maligtas. Hindi ako mananakot, pero hindi ka maligtas talaga. Bakit? Ang nagpapatuloy daw ang wakas, maliligtas. Mabibigyan ng wakas, sila maliligtas. Amen. Amen? Amen. Pagdating din ng kalagitan, kampante na rin, mga kapatid. Nagsispring breaking na lang din, mga kapatid ko, yung mga mananampalataya. Tiwala na rin sa sarili, mga kapatid. Ang mahirap din yun. Kailangan be on guard palagi tayo kasi nga mayroong umiinis sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pagdating ng araw, mga angels, mga kapatid ko, ang mag-harvest nito eh. Titipunin niya yung mga trigo, titipunin niya, mga kapatid ko, yung mga taris. Dadalhin daw sa bangan. Yung bangan na tinutukoy, yung tawag dito, bodega, na tinutukoy, yun yung paraiso ng Panginoon. Dadalhin daw doon, mga kapatid. Kaya nga, ang mensahe ng Panginoon dito, mga kapatid ko, sa parabolang ito, hallelujah, in-address talaga, mga kapatid, dito sa dalawang klase na mananampalataya. Puro Christians to. Amen. Hallelujah. Mananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Ang isa, mga kapatid ko, ay talagang nagsusumikap sa kanyang sarili. Ang isa, mga kapatid ko, nagbabaliwala. Amen ba, mga kapatid? Amen. Itinatanim ang mga salita ng Panginoon, pero hindi, mga kapatid ko, na-absorb sa kanyang buhay ang mga salita ng Panginoon. Kaya nahulog siyang taris, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Amen. O, palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mahirap. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang may pakinig ay makinig sa lahat ng sinasabi sa iglesia ng Panginoon. Tinuturuan talaga tayo makinig because faith cometh by hearing and hearing by the words of the Lord. Hallelujah. Kaya nga, pag sinabing Lord, mga kapatid ko, nakikinig tayo, Lord, ano ba ang ibig sabihin, mga kapatid ko ng Lord? Ano bang acronym ng Lord, mga kapatid? Letter L is leader. He is your leader. Then yung L, mga kapatid, means leader. Siya ang maglilid sa buhay natin. Hindi tayo ang maglilid sa buhay natin. Amen ba, mga kapatid? Amen. Letter O means overseer. Siya yung tagapamahala sa ating mga buhay. Amen. Ruler, letter R means ruler. Kaya nga wala tayong magagawa sa ating sarili.
wala tayong magagawa sa ating sarili. The letter D is deliver. Kung wala siya, hindi tayo ma-deliver, mga kapatid ko, mula sa corruptible na butil patungo sa incorruptible. Mula ng kasiraan hanggang sa hindi pagkasira, mga kapatid. Kung walang deliverer, mga kapatid, na ating Panginoon. Kaya Lord siya. Hindi mo pwedeng sabihin, mga kapatid ko, naglilingkod ka sa Panginoon, pero hindi mo siya, mga kapatid, sinusunod. Yes. Kaya pag sinabing Lord mo siya, susundin mo siya. Leader. Everybody say amen. Ha? Susundin mo talaga siya, mga kapatid. Yun yung katotohanan, mga kapatid ko, sa parabolang ito. Kasi mayroong tinutukoy talaga, mga kapatid ko, na nagtatanim ng kasiraan, mga kapatid, sa loob ng church. Mayroong talaga magtatanim para magkaroon ng division. Mayroong nagtatanim, mga kapatid ko, para masira ang ugnayan ng pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid. Mayroong magtatanim ang kaaway, mga kapatid. Kaya nga, ang Panginoon ay talagang masabi natin na ang sufferings ng Panginoon, napakahaba niya. Bakit, mga kapatid ko, ang Panginoon ay matiisin? Kasi kung di siya magtiis, mga kapatid, walang maligtas. Ha? Kung di siya magtiis, mga kapatid, siguro kung bumalik ang Panginoon, mga kapatid ko, way back 1990s, di tayo naligtas. Kaya nga, ang Diyos ay matiisin, mga kapatid, sa lahat, lalo na sa mga tao makasalanan. Although mga kapatid ko, tinutukoy niya rito, ang mga taris, mga kapatid ko, ay mapapahama. Kaya nga, ang salita ng Diyos patuloy na itinuturo. Dito sa atin, ang dami, mga kapatid, na wala na. Akala ba nila, after baptism, mga kapatid, maligtas sila kung di na sila magpapatuloy. Yes. Diba? Sabi ko nga, mga kapatid, kung 2,000 lang ang membro sa Muson, meron na. Pero lahat ba yun, mga kapatid ko, na nawala sa kamay ng Panginoon, maligtas ba? Kung hindi magpapatuloy, hindi sila maligtas. Amen. Kasi nga, ang kaaway, mga kapatid, nagtatanim talaga ng kasiraan. Nagtatanim, mga kapatid, para masira ang bawat pananampalataya, mga kapatid ko, ng mga tao. Kaya nga, sabi ng Panginoon, lahat gusto niya maligtas, pero paano maligtas kung hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. I-baptize ako, pastor, ligtas ako. Sabi mo, pagka na-baptize, ligtas na ako. Ligtas ka. Sa araw na yun. Kung Yes. magpapatuloy ka sa susunod na araw. Sunod pang mga araw, hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Kung hindi ka magpapatuloy, ay hindi, mga kapatid. Yes. Everybody say amen? Amen. Yun yung isa, mga kapatid. Kaya tinuturo ng Panginoon, maging sa disiplina sa loob ng church, tinuturo niya, mga kapatid ko, hallelujah, kaya idinadaan niya sa parabola. Inihalin tulad daw, mga kapatid ko, ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, katulad daw rito, sa isang grigo at sa isang taris, mga kapatid. Mabuting binhi ang itinanim sa bukid, pero mayroon din nagtatanim, mga kapatid ko, ang demonyo. Ang kaaway, para i-deceive, para dayain ang bawat mananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga may instruction ng Panginoon, mga kapatid, maging sa Korinto, sa pag-iingat sa bawat mananampalataya, para huwag daw tayong madaya. Ito yung instruction niya, mga kapatid. Number 1, 1 Corinthians chapter 5. Sa kasalukuyan, nababalita na sa inyo ay may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala sa mga hintil. Nasa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo mga mapagpalalo. Ayan. At hindi kayo bagos ng alumbay upang maalis sa gitna niyong gumagawa ng gawain ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo, sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan niyo sa Espiritu. Aking ang hinatulan na ang gumagawa ng bagay nito na tulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipon kayo at ang ating Espiritu na taglayin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ganyan ibigay kay Satanas sa ikakawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Yan. Yan yung isa, mga kapatid, na rules ng Panginoon, para hindi ihalin tulad or mataniman, mga kapatid ko, ng masamang binhi, mga kapatid ko, sa ating mga puso ng kaaway. Meron talagang pag-iingat. Kaya nga nagbabala palagi sa Apostol Pablo. Dito sa Corinto, mga kapatid, gano'n, napakarami. Kaya sa church, mga kapatid, mahirap. Mahirap to, mapagpalalo, namumuhay sa pakikiapid, mga kapatid ko. Hallelujah, nagsasama, na hindi kasal, mga kapatid.
ba'y kasalanan sa harapan ng Yes. Panginoon yun? Kahit every Sunday magsimba pa, walang silbi yung pagsasakba mga kapatid. Amen. Mahulog lang din talis. Pero lahat nagpupuri sa Panginoon. Ang dami mga kapatid nagpupuri sa Panginoon. Kanina nga mga kapatid, naimbitahan ako doon sa kapitbahay namin, may patay. 7 months na bata mga kapatid. Sabi niya, Pastor, ikaw nga magpaspas. Hindi pala sila mga Catholic. Kaya hindi sila naghanap ng pare. Bukod sa malaki ang bayad, sa pastor, iway naman. Kaya sila, libre naman tayo sa pastor eh. Patayan. Pero sa pare yun, maliit lang 5,000. Ang hirap na magpalibing. Halos di malibing-libing yung bata eh. Sabi niya, Pastor, basbasan mo nga yung anak namin. Sabi ko, ilan taong ka na? Kasi nung makita ko yung nanay niya, parang lang sila magkapatid. Ilan taong ka na? 17. 17 bata ka, no? Tapos yung tatay, 20. Sabi ko, paano to? Sa loob-loob ko lang ba? Hindi ko nila sa sita. Sabi ko lang, ganun ba 17 kayo? Ay, hindi pa kayo makasal. Sabi ko, hindi pa kita pwede ikasal. Kasi 17 ka lang. Sa loob-loob ko lang, Christian mo kaya ako? Hindi naghanap ng pare, pastor ang hinanap. Talagang pumunta rin sa bahay, hinanap ako. Para kasi nakita nila yung church, mga kapatid. Malapit lang, sa likod lang. Ayun, nandun kanina mga kapatid. Nung nanay rin mga kapatid, sabi ko mga Christian mo kaya ako? Tapos, ito pastor, ito Christian to, ito Christian to, ito Christian to. Tinuro niya lang. Yung tinuro niya lang, ganun ang sigarit. Sabi ko mga Christian to, lahat sila kaharap ko, nagpangganyanan mga kapatid ko. Lumayo na lang ako kasi, siyempre, allergy tayo sa amoy ng sigarilyo mga kapatid. Yun yung kuminsan. Ang dami nagpapanggap. Kaya nga sabi niya si 7:21 eh, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karin ng lahat. Kundi ako lamang sumusunod sa aking amang nasa langit. Napakalaga ng pagsunod eh. Pwede sabihin mga kapatid. Kaya sabi ko sinabi nila, Kristiyano ako, pero hindi talaga Lord ang Panginoon sa kanilang buhay. Kasi pag sa Lord mga kapatid, siya yung leader ng tao. At kung leader, susunod siya sa sinasabi ng leader. Amen. Kung overseer siya mga kapatid ko, sa buhay natin, siya yung namamahala dapat ng buhay natin, hindi tayo ang susunod. Amen? Kaya yung bata, ang sakit pala, pulmonya. Bakit nagka-pulmonya? Ay, yung nanay, naninigarilyo. Ang nanay, naninigarilyo. Harap yung bata, patay talaga. Hindi talaga magtagal. Amen? Amen. Patay talaga yung bata. Amen. So yun, mga kapatid, ang nangyari. Kaya nga, marami mga kapatid ko ang nagsasabi, madaling sabihin, I'm a Christian. Madaling sabihin, mga kapatid, may Diyos akong sinasamba, pero hindi talaga siya Lord sa buhay natin. Yes. Pag Lord kasi siya sa buhay natin, siya yung leader natin. Yes. Amen. Siya yung leader natin. Susunod tayo, mga kapatid. Amen? Susunod tayo sa leader natin. Siya yung leader natin eh. Ang Panginoon Jesucristo ang leader natin. Kahit na pupungas-pungas ka, pagod ka, mga kapatid, pag sinabi ng leader mo, bumangon ka. Pag sinabi ng leader mo, mag-pray ka ng ganong oras, mag-pray ka. Pag sinabi ng leader mo, sisimba ka. Bakit? Leader mo siya. Tatawag ka, Panginoon, pero hindi naman siya ang Lord mo. Yes. Oo yan. Madali magsabi, may Diyos ako. Diyos ang sinasamba ko, pero yung pagiging Lord niya. Yung Lordship ni Jesus Christ. Yung pagiging Lordship niya sa buhay ng tao. Amen. Maraming tao, mga kapatid, siya ang Diyos ng tao. Pero pagiging Lordship, iba yun. Amen. Kasi pag sinabing Lordship, mga kapatid, siya yung leader mo, siya yung overseer mo, siya yung ruler mo, at siya yung deliverer mo. Amen. Yan yung acronym ng Lord. Kaya pagka hindi siya ang Lordship, mga kapatid, sa buwan, hindi siya ang nasusunod, mga kapatid, ay may Diyos ka lang, pero wala kang Panginoon. Amen. Amen. May Diyos ka lang. At lahat ng tao may Diyos eh. Diba? Lahat ng tao may Diyos. May Diyos naman ako. Nagsisimba naman ako, Pastor. Kailan? Pagka gusto mo. Pero pagka Lord mo siya, whether we like it or not, gagawin mo yun. Yes. Bakit? Lord mo siya. Amen. Yun yung drigo. Pagtaris mga kapatid, pwedeng hindi, pwedeng hindi gawin. Pwedeng gawin, pwedeng hindi gawin. Yan yung taris. Hello? Amen. Intindihan nyo na. Amen. Ayun mga kapatid, kahit may sakit ka, kahit may nararamdaman ka, kung siyang Lord mo, siya yung deliverer mo. Yes.